wala po sa atin dito ang gustong sinasabihan na tanga siya. Di po ba? Kahit na hindi ka nakapag-aral, lalong-lalo na mga mahihirap, wala pong tao nag-i-enjoy, natutuwa. Nasabihan mo siya na bobo, walang isip, tanga. Nasasaktan po ang ating damdamin. Pero hindi po ba nakakatawa din minsan? Ayaw natin na nagiging tanga, pero meron tayong mga ginagawa na kung saan hindi man natin pinag-iisipan. Di po ba? How do you become foolish? It is when you fail to use your mind and only follow your feelings. Di ba napakadali nating magtiwala, napakadali nating magmahal. Agad sumusunod tayo sa ibang tao, lalong-lalo na sa nararamdaman natin. Pero pag nasira ang tiwala mo, pag pinagtaksilan ka, pag nabigo ka at madalas pag tayo nagkakasala, ano po madalas ang ating sinasabi? Napaka-tanga ko. Bakit nagawa ko yon? Bakit hindi ako nag-isip? Kaya nga po ang tanong, paano natin maiiwasan ang pagiging tanga? How can we be wise? With which the reading is challenging us, inviting us to desire wisdom. Bakit po sa buhay natin dapat ang karunungan, yan dapat ang ating hanapin? Because as the book of wisdom says, if you search for wisdom, you will not be disappointed. And if you look for wisdom, you will be free from all of your cares. Diba napakaganda na hindi ka na mabibigo, na magiging payapa ka na, at paano nag-uumpisa yan? Sa paghanap mo ng karunungan. There are 3 things that we should remember to become wise. And what are these? Number 1, if you want to become wise, follow wise people. Nakasulat po yan sa Biblia in the book of Proverbs. If you walk with the wise, you will become wise. But if you accompany fools, you will suffer harm. Gusto mong mapahamak, sumunod ka sa mga walang isip. Bakit po sa tingin nyo dito sa kwento ni Jesus, yung mga dalaga, mga hangal, walang isip, kasi magbabarkada sila. Ilan po ang mga dalagang hangal? 5. Ilan po ang mga dalagang matatalino? 5. Pinagkakaibigan nila ang katalinuhan at ang kahangalan. Kung gusto mong maging matalino, maiwasan mo pagkakamali sa buhay mo, piliin mo ang mga taong pinakikisamahan mo. Amen? The quality of your life will depend on the quality of people you are with. Kaya nga po, kung meron kang problema financially, dapat umiwas-iwas ka muna sa mga taong puno ng utang. Di po ba? Hindi ka makakabayad sa mga utang mo kung pinapakinggan mo yung mga taong puno ng utang. Ano bang problema kung makikipagkaibigan ka sa mga mayayaman, sa mga successful sa kanilang business? Yan dapat yung iyong pag-aralan, sundan, tingnan. Dahil kung sila, natuto sila, matututo ka din sa kanila. Kung may problema po kayo sa mister nyo, wag na kayo makikipagkaibigan sa ibang misis na may problema din sa mga mister nila. Di po ba? Pag nagsama-sama kayo, magkwentuhan kayo, ano mararamdaman nyo? Lahat kayo bitter. Lahat kayo malulungkot lang. Lahat kayo magagalit. Kung may problema ka sa mister mo, maghanap ka na mag-asawa na nalampasan na nila yung ganyang problema. At matuto ka sa kanila. My dear friends, who is the wisest person that we should follow? Isn't it the Lord? Remember that Jesus is wisdom incarnate. Ang karunungan na nagkaroon ng laman ng pagkatao ay ang ating Panginoon. Kaya nga po pag nagdarasal kayo, do not only talk to Jesus, but listen to Jesus. Pagkatapos mong sinabi sa Diyos, lahat ng problema mo, makinig ka naman. Kaya siguro nawawala ka, kaya siguro napapariwara ka. Dahil salita ka na ng salita, pero hindi ka marunong makinig. Unang-una dapat pakipagkaibigan natin ay ang Diyos. But secondly, in order to become wise, you must search for things of importance. Ang matalino, hinahanap niyang mahalagang bagay. Bakit po hangal ang mga dalaga? Kasi hindi nila hinanap ang mahalaga. Nandun lang sila. Sinira nila ang oportunidad ng kasalan. Nung panahon po kasi ni Jesus, ang mga kasalan ay mga event o tagpuan
para makakita ka ng iyong magiging asawa. Kung ang mga dalaga, wala po silang makikita na magkakagusto sa kanila, tatanda silang dalaga at magiging kawawa sila. Dahil tandaan niyo po, ang mga babae noong panahon ni Jesus, second class lang. Pag matanda kang dalaga, walang tutulong sa iyo, walang magtatrabaho, paano ka kakain, paano ka mabubuhay? Kaya po nagdadala sila ng mga ilawan para maipakita yung kanilang kagandahan. Ngayon po maiintindihan niyo po kung bakit hangal sila. Kasi dun sa kadiliman, hindi nila pinakita ang kanilang itsura. And they missed the opportunity to have a future husband. Pinalampas nila, hindi nila hinanap ang tunay na mahalaga. Mga kapatid, di po ba, pag meron kang nakikitang tao na may hinahanap, hinahawakan, na hindi naman tunay na mahalaga, pinagtatawanan mo siya. Kamukha po ng mga bata. Nakala mo napakahalaga nung kanila mang kinukulek ng mga laruan, mga holen, mga text. Pero alam naman natin pagdating ng araw, wala itong halaga. Ano ang tunay na mahalaga sa buhay? Tandaan niyo po, yung nakakatulong sa iyo, nakakapagpabuti sa iyo, at nagtatagal yan. At ano po ba ang nagtatagal sa ating buhay? Tandaan niyo ang ating kaluluwa. My dear friends, your soul is much more important, more than gold, more than silver, more than diamond. Dahil tandaan mo, wala kang buhay kung wala kang kaluluwa. At ano ang buhay mo sa buhay magpasawalang hanggan sa kalangitan? Kung madumi at sira ang iyong kaluluwa. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang nararanasan ng ating espiritu at kaluluwa. Di ba pagkadami-dami man ng iyong pagkain, pero puno naman ng galit at lungkot ang iyong puso, wala ding lasa ang iyong ngumunguyain. Kahit na dilis lang o tuyo lang, kamatis ang iyong kinakagat, pero masaya ka kasama mong pamilya mo, mabubusog ka. It's all about the experience of our soul. So the question is, do you take care of your soul? Ang tunay na matalino, binibigyan ng halaga ang espiritu, ang kaluluwa niya. Try to search for what is most important in your life. Try to search for God. You will become wise. But thirdly and lastly, kahuli-hulihan, you will become wise when you learn from your mistakes. Pag natuto ka na sa iyong pagkakamali, maiiwasan mo nang maging tanga. Tanong ko po sa inyo ito. Ano ang mararanasan mo pag kumuha ka ng tinidor at sinaksak mo sa electrical socket? Ikaw ay makukuryente. Di po ba? Ang susunod na tanong, ano ang karanasan na nakukuryente? Masarap o masakit? Masakit, di po ba? Kahuli-hulian na tanong, paano mo alam na masakit ang nakukuryente? Dalawang paraan lang po. Kaya alam mo masakit ang nakukuryente ay una, dahil baka minsan sa buhay mo, sinubukan mo na isaksak ang tinidor doon sa electrical socket. Di po ba? O baka pangalawa, kaya alam mo masakit ang nakukuryente dahil merong ibang tao na nakuryente at sinabihan ka, huwag mong isasaksak ang tinidor sa electrical socket. Ano pong ibig sabihin? We learn through two ways. First, by our personal experience. But secondly, through the experience of others. Ang matalino natututo sa kanyang karanasan. Ang magaling, marunong makinig at sumunod sa karunungan at karanasan ng iba. Ngayon, sino ang hangal? Ito po. Yung nakuryente na siya, uulitin pa. Di po ba? Nakuryente na siya, sabi niya, minsan lang naman yun eh. Hindi na mangyayari ulit. Kukunin na naman na tinidor, isasaksak na naman sa electrical socket. Pangalawang beses lang yun. 3 times siguro hindi na. Yung hangal, hindi po ba? At ang tanga ay yung taong hindi marunong matuto, nakikinig sa iba. The foolish one keeps on repeating and repeating the mistake. Kapatid, kung nasaktan ka na, kung nabigo ka na, magbago ka na, matuto ka na. Kahit na anong gawin niyo po, tandaan niyo to, hindi kayo mananalo sa kasino, sa sabong, sa sugal. Amen? Pagkadami-dami na ng iyong pera, hindi ka mananalo. Kahit na magdasal ka pa sa Diyos, baka nga't nagdasal ka sa Diyos, lalong malaki pa ay kakatalo mo. Di po ba?
Mga kapatid, kahit na paano mo itago yung relasyon mo, kahit na paano ka magsinungaling sa iyong asawa, masasaktan at masasaktan siya. Kung nasaktan mo na minsan ang pamilya mo, sana matuto ka na. Mga kapatid, wala pong pumapasa na hindi nagre-review. Kahit na lumakad kang paluhod, magpa-bless ka sa pare, kung hindi ka naman talaga nag-aral, hindi ka papasa sa board exam. Amen? Kung nabigo ka na minsan, matuto ka na. Yan ang tunay na marunong. Kung kamukha tayo ng mga hangal o mangmang na dalaga, that we have missed an important opportunity. What is the good news? As long as we are alive, God is giving us another chance. May susunod pang kasalan, may susunod pang grasya. Kaya kung hindi mo nakuha ang isang pagpapala, huwag kang susuko, matuto ka na sa iyong pagkakamali. At sa susunod sana, makapasok ka sa kasalan, mabendisyonan ka ng Diyos. Kung ikaw ay pinanganak na walang alam, tandaan niyo po, hindi mo kasalanan yan. Amen? Pero kung ikaw ay matanda na at malapit na mamatay at hanggang ngayon, wala ka pa rin isip, kasalanan mo na yan. Mga kapatid, pinapaalala po sa atin ng Diyos, hindi ka makakapasok sa langit na wala kang isip. Kailangan habang buhay tayo, maghanda tayo sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Diyos, pakikinig sa Kanya. Be wiser so that you can enter the kingdom of God.